Ang mula sa inyo ay para sa inyo. Ang magiging kinagawan natin sa Kongreso, palakpakan po natin ang ating Your Best Choice, Congressman Joey Uy! Sa tawag pa rin siya ay nakakapit sa bisyo na sa publiko. Isang magandang hapon po sa aking mga kapamilya sa Distrito 6. Good afternoon. Parang nakakapon niya ako. Alam niyo naman ang Joey Uy, malambing eh, di ba? Good afternoon. Happy Valentine's. Happy Valentine's. I love you. I love you. I love you. Di ba malambing si Joey Uy? Siguro marahil kung natatandaan nyo, noong 2004 po, ako po'y kumatok sa inyong mga puso. Ang sabi ko po, mahalin niyo, pagdasal niyo po ako, mahalin niyo, tulungan niyo po, yakapin niyo. At ang sabi ko, ampunin niyo na po ako. At sa love you. At sa awa po ng Panginoon, hinalag po ang Joey Uy. Hindi lang po isang beses, bagkos 3 beses pa po pinag-graduate nyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa inyong lingkod. Ang trabaho po ng konsyal ay kumuha ng batas. Magbibigay na lang po ako ng ilang para sa akin po magandang achievement bilang konsyal. Noong 2007 po, naging chairman po ako ng Committee on Engineering sa City Council of Manila. Sa loob po ng 2 linggo, ipinasa ko po ang magpaprevive ng tubo ng tubig, hindi lang po sa ika-6 na distrito ng Maynila, bagkos sa Maynila pa. Nang wala pong pinangangako, kilala niya po si Joey Uy. Minsan, hindi po ako nangako. Parati ko lang pong sinasabi na ang inyong lingkod ay handa pong tumulong sa inyo. Sabot lang po ng mga aking makakaya. Yan po ang pinaka-importante para sa akin na nagawa ko sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Dahil yan po yung basic necessity. Tama po ba ako? Sabi nga ng mga tita ko, mga nanay-tatay ko, hindi daw baling mawalan ng kuryente, wag lang tubig. Tama po ba tayo? Kaya yan po, ang imig lang po ang inyong anak na si Joey Uy. Hindi po ako masalita. Basta may, kagaya po ngayon, bumababa ako sa pamayanan. Lahat po ng congressman ng Your Best Choice, bumababa po tayo sa pamayanan para alamin po yung mga hinaing ng taong bayan. Pangalawa po, karamihan po sa ating mga kasamang mga kagapay, puro mga kababaihan. Si Joey din po, ang kauna-unang lalaki na dinala po ng mga samahan ng mga kababaihan. Dahil bilang pagtanaw po ng utong na loob, gumawa po ako ng isang ordinansa, yung Comprehensive Child Abuse. Yan po yung karapatan ng mga kababaihan at ng kabataan. Siguro nakikita nyo noong 2004, nung una naging konsyal ako, meron po akong mural nakalagay, no, malaki, to child abuse, to battered women. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa samahan ng mga kababaihan. Dahil doon sa ordinansang ginawa ko po, dahil may panday na karapatan tayo, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Kapag ka nalabas ay minor de edad, wala pong piyansa yan.
Dati po, wala pa pong pausi. Sa atin, wala pa pong pausi. In-ordinansa po ang ginawa natin. Kaya lang po, sa lungsod lang namin nila. Pero ngayon, may pausi na po, di po ba? Dati ho, wala pang pausi. Nauna na po ang Batang Maynila sa ordinansa. Sa Maynila ka lang. Pangatlo, dahil importante po ang kalusugan kay Joey Uy, gumawa po ko ng isang batas. Yung food handler, yan si Tita, rito ko may face mask pa. Wala pa po yung pandemic. Gumawa na po tayo ng isang ordinansa, yung food handler. Lahat po ng mga ambulant vendor, fast food chain, restaurant, dapat po may mga face mask, yung reusable, hairnet at saka gloves. Bakit po ma? Ginawa ko. Dahil ako, health conscious po si Joey Uy. Naingat po ako sa pagdating sa kalusugan. Dahil minsan, nilagyan natin ng face mask, kapag natitilap sila ng lapay, nakukontaminate o napapanis ang pagkain. Kaya naglagay po tayo ng face mask. Yung gloves naman po, para pag kumahawak po ng pera, minsan ang pera po ang pinakamadumi sa lahat. Minsan, accidentally, nahahawakan po pagkain, kukontaminate din. Yung hairnet naman, minsan, ako naman, pagka nagpupunta ng Batay, minsan kumakain ako ng tapsilo. Minsan pag sinabi ko, Nay, ano ho ito? Sabi sa akin ng nanay, ay anak, libre na yan, wala nang bayad yan. Kala ko, sotang mo yan, libre lang yan. Kaya nilagyan ko muna hairnet. Yung po yung batas na ginawa ko para sa pangkalusugan. At yung mga nabanggit ng aking kapatid na buso na si Chris and Joey Uy, kumain na kayo, naglalambing lang ng Joey. Yan po, karamihan po ng aking mga programa, karamihan hindi sa mutante. Yung mga binanggit niya po, siya na po magpapatuloy dyan, may awa po Panginoon kapag kaminalan po. It is nice day that your Miss Choice. Ngayon po, iba na po ang aking tatahakin sa Kongreso. Hindi po laban ni Joey Uy po. Laban po natin to. Sumasangayon po ba kayo kay Joey Uy na laban natin to? Laban sa Kongreso? Sumasangayon po ba kayo? Itong laban ni Joey Uy. Kasama mo si Joey Uy sa labas sa pagko-congressman? I love you. Love you. I love you. Ganito po, kaya mga po Panginoon, pagkapinalan po tayo, ang unang tututungan po, pangkalusugan din. Lahat po ng mga nagmi-maintenance, dahil sabi ko nga, noong ako'y nakikipagkampihan, naramdaman nyo ba yung 1 bilyon na programa ng congressman natin ngayon? Naramdaman po natin? Dahil ngayon, may mga tumutulong po sa akin. Kasama ko sa advocacy ko, yung good governance. May mga kasama po ko taga-UP, taga-Ateneo, mga volunteer po sila. Nakakalat po sila sa buong bansa. Kasama ko po sa advocacy ko. Kaya sabi ko, nagpa-research ako, para naman pala, lahat ng mga nagme-maintenance natin, mga nanay-tatay, bibigyan na po natin ng pang-maintenance, yung mga basic, yung pang-diabetes, high blood, at saka cholesterol. Saan ayaw ba kayo doon? Alam mo naman na ang agabay, abang tama, tama, abang mali, mali. Tama ako yung gagawin natin. Kaya kasama ko po kayo doon. Tama po ba yun? Pangalawa po, maglalagay, nagpa-research din ako. Ang congressman naman pala, pwede maglaan ng pera para sa scholarship program. Halagang 50 million. Makakatulong po tayo kung may nangangailangan po 10,000 estudyante na mabigyan natin ng scholarship. 10,000 divided by 50 million. 5,000 pwede natin agad bigyan ng isang
scholar natin sa kayanin na distrito ng Maynila. Sang-ayon ba kayo doon? Pero kung 5,000 lang po nangangailangan, bibigyan natin ng 10,000 every year ang isang estudyante. Okay po ba yun? Dahil ako po ay may pantay na karapatan. Ewan ko po, magpapaalam din ako sa inyo kung sasang-ayon po kayo sa inyong anak na si Joey Uy. Ang gusto ko po sana sa ating scholarship program, yung hindi masyadong matalino at napakatalino, mabigyan po natin ng magkakataon makatapos ng pag-aaral. Okay po ba sa atin yun? Kaya yan po ang gagawin natin. Pangatlo, sa programa natin, nakikipag-ugnayan ako. Ang congressman panahon natin, walang nabibigay, wala itutulong pang kabuhayan. Dahil ako, pagka nakikipag-ugnayan, tinatanong ko po sila. Pagka sinabi nila wala, sasabihin ko, ito ang programa natin. Ito po ang programa ng Your Miss Choice. Kaya tayo po, magbibigay po ng livelihood training program para kahit sa maliit na paraan, makatulong po tayo, makaahon ang ating mga kapamilya sa ika-6 na distrito ng Maynila. Tama po ba yun? Parang di tama. Alam nyo naman, Joey, malambing eh. Tama po ba yun? Ayan. Basta agapay, dapat buhay na buhay. Tama ba yung sinusulong natin? Ayan. Kilala niyo po ang pamilya Uy, mimisan po. Kami po kapag kumampi sa isang partido o sa isang politiko. Kilala niyo po ang pamilya Uy, hindi po, diretso po kami, may prinsipyo. Tama po ba yun? Mamahalin niyo po ba si Joey Uy? Talaga bang mahal niyo si Joey Uy? Yan. Kung mamahalin niyo po si Joey Uy, makikiusap po kayo. Mahalin niyo na po ang buong lineup ng Your Choice. Approve po ba sa inyo yun? Ayun. Yan ang gusto ko. Dahil kilala niyo, pasensya na kayo, medyo malanda ako. Araw-araw. Wala akong Valentine's sa akin. Kaya pasensya na ko kayo. Tatapat po ng February 16. Pero sabi nga yung iba di ba? February 13, 14, 15, 16, hanggang 18, yung Valentine's, di ba? Na-extend niya. Kaya ngayon po, kayo po ang kating ni Joey Uy. Mapa-heart eh, di ba? Kaya, I love you. Diba? So, hindi na po ako magpapakatagal. Tulungan po natin ang magbabalik na alkalde ng Luzon na Maynila. Walang iba ang ating inihintay. Yorme Isko Moreno. Ang aming mong muse sa Yorme's Choice. Dahil puro parako ito di ba? Pero mga guwapings naman, di ba? Hindi lang po maganda, hindi lang matalino, may prinsipyo ang susunod na Vice Alcalde ng Luzon na Maynila. Walang iba, kundi Vice Mayor G. Atienza. At siyempre, dahil ako po ang kating nyo ngayon, okay ba kayo kating ko ngayon, mga mami? Maglalambing si Joey Uy. Sana mula po ngayon, ang tawagan na lang natin, puro, Uy, kamusta ka na dyan? Okay ba yun? Uy, Your Miss Choice tayo, ha? Di ba, mga kagapay? Okay ba yun? Kaya hanggang Mayo, 12 po, pwede tayo magano. Uy, di ba? Saan pa kayo? Your Miss Choice lang, ha? Okay po yun? Promise? Ayan. Tulungan niyo po ako dahil hindi ko po kaya kung hindi niyo ako sasamahan. Kaya
may mapangako po sa inyo. Samahan niyo po ako sa laman na ito. Makakatayak po tayo. Ang lusog ng ang ikalim na distrito ng Maynila, makakatayak po. Diretso ko po, ibibigay lahat ng ayuda, diretso sa tao. Wala na pong dadaanan ng iba. Sangayon ba kayo? Kaya pagdasal niyo po, Congressman Joey, sasamahan natin. Ayan, tulungan po natin ang buong lineup ng Your Best Choice sa pangunguna po ng Konsyal Polder Castañeda. Parang mahina ang bulak po. Konsyal Polder Castañeda. Konsyal Keith Marasigan. Konsyal Doc Mercado. Konsyal Elmer Bar. Konsyal Lou Veloso. At siyempre, ang aking kapatid na punso. Pumayag na kiluloy ng magnet. Magbabalik po para mapagpatuloy yung nasimulan kong programa. Para dalawa po ang servisyo natin. Eh kung mapunta pa sa iba, mamaya kumontra pa yun sa kay Yorme. Tama po ba yun? Tulungan po natin. Magbabalik po. Konsyal Christian Joey. Muli, maraming salamat po sa aking mga kapamilya, sa kagapay. Makakatayak po kayo. Diretsoin natin ng Your Miss Joy. Makakatayak tayo. Patadaliin po natin ang serbisyo, diretso sa tao at maluwan. Wala nang pasikot-sikot. Muli, maraming salamat po at isang magandang hapon po sa inyo lahat. Manila, God first!